Reach, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Biyernes na tayo ngayon, 27 ng Hunyo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, ilang testigo laban kay dating Pangulong Duterte hawak na ng Department of Justice. Female celebrity isinasangkot sa missing sa Bungeros. Ilang kongresista umalma sa bobo remark ni BP Inday Sara. Speaker Romualdez sa katitiyak na ng panibagong panalo sa speakership race ng 20th Congress. Walang seryosong kalaban ayon sa isang kongresista. 11 taxi driver sa NAIA inaresto dahil sa sobrang paniningil. DZRH, ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, sumakot ng parangal sa 28 KBP Golden Dome Award, kabilang ang Best Station of the Year. Habagat ITCZ magpapadala ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Maganda umaga Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na magdadala ng mga pagulan ang Southeast Monsoon na habagat sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Intertropical Convergence naman ang makakaapekto sa Mindanao. Ayon sa Pag-asa, apektado ng ITCZ ang mga lalawigan ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental, at ang mga ulan ito ay maaaring magdala ng mga landslides at mga flash floods. Apektado naman habagat ang mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, rest of Palawan at posible ring magpabaha ito at magdulot ng landslide sa mga lugar na makararanas ng severe thunderstorms. Asahan din na makalimlim na may isolated rain showers at thunderstorms sa Metro Manila. Ilang bahagi ng Luzon, epekto naman ng localized thunderstorms. Patuloy namang binabantay ng Pag-asa ang bagyo na nasa labas ng PAR na nasa bahagi na ng kanlurang extreme northern Luzon. Mapunta po dito ngayon sa studio, medyo may kalakasan ang ulan dyan sa may bandang Quezon City at ilang bahagi po ng Maynila. Samantala, 8 bayan naman sa Luzon ang nakatanggap ng ambulansya mula sa PAGCOR. Ipinagkaloob ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang Patient Transport Vehicles o mga PTV. Nagkakahalaga ng 16.2 million pesos. Ibinigay ito sa 8 lokal na pamahalaan sa Luzon bilang tulong sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan, partikular na sa mga malalayong lugar na pahirapan ang makarating sa ospital. Kabilang sa mga LGU na nakatanggap ng mga PTB ang Rosario at Cuenca sa Batangas, San Mateo sa Isabela, Pola sa Oriental Mindoro at Dumaran, gayon din ang Brooks Point, Magsaysay at Coron sa Palawan. Ginawa ang turnover ceremony sa PAGCOR Corporate Office dito sa Pasay. Ayon sa PAGCOR, ang bawat PTB ay may kasama ng GPS navigation system, mga ambulance stretcher, oxygen supply, wheelchair, first aid kit para masigurong maayos ang pagresponde sa mga emergency. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, bahagi ito ng patuloy na suporta ng hensya sa mga LGU pagdating sa serbisyong medikal. Nagpasalamat naman ang mga kinatawan ng mga lokal na pamahalaan at mga health officers sa tulong mula sa PAGCOR. Ayon nga kay Dr. Jose Earl Ginobili, Municipal Health Officer ng Dumaran, Palawan, malaking tulong ito sa kanilang mga kababayan na nangangailangan ng specialized care at agarang responde sa panahon ng pagkakasakit.
Maganda umaga, Pilipinas! Itinanghal bilang Best AM radio station sa Metro Manila ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH, sa katatapos lamang na 28 Golden Dove Awards ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Umakot ng iba't ibang parangal ang mga programa at mga broadcaster ng DZRH, kabilang ang mga sumusunod: Best Public Affairs Program, Damdaming Bayan, nina Mayor Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. Best Science and Technology Journalist naman, parang kilala ko ito si Angelo daw. Yan Pero hindi naman natin matatamo ang parangal na yan kung wala ang ating sparring partner na si Ruby Cristobal. Best Science and Technology Program, syempre, Radyo Henyo tuwing linggo. Ayan, alas 4. Tumutok ho kayo kung gusto nyong matuto ng dagdag na kalaman sa larangan po ng Science and Technology. Best Public Affairs Program Host, si Manang Milky Rigonan. Best Public Service Program Host naman si May Binauhan. Sorry, May, nabulo lang. Ito ba? Si Giselle Ricaport, Best Field Reporter. Best Drama Program naman ang Juan Tamba ni Marilu Jacob. At Best Radio Public Service Announcement ng I Love You Naka, El Nino Series. Congratulations sa lahat ng ating mga winners. At doon ho sa mga bumati sa akin, your greetings are good. But thank you. Alam niyo, sasabihin ko, I need cash, Maganda umaga, Pilipinas! At sa lahat ng mga finalists sa katatapos na KBP Golden Dove Awards, congratulations din, At sa mga nanalo sa mga iba pang mga himpilan ng radyo, telebisyon, congratulations din. Sangkot umano ang isang kilalang female celebrity sa kontrobersyal na pagkawala ng mga sabungero. Sa panayam ng isang TV network sa suspect na si alias Totoy, kasama sa Alpha member ang nasabing celebrity at mas marami po itong alam. Handa na rin na niya ang affidavit ni alias Totoy, ngunit ibibigay lamang niya ito kapag kumpleto ng hawak niyang ebidensya at kapag kasama na niya ang mga magpapatotoo sa kanyang pahayag. Bukod rito, wala namang inilabas na iba pang detalye ang witness tungkol sa babae, yung sinasabing celebrity. At sinasabi niyang ito daw po ay dapat ding makasuhan tungkol sa pagkawala ng mga sabungero. Isa raw kasi ang female celebrity sa mahigit 30 pulis at mga sibilyang may kinalaman sa naturang insidente. Parang kilala ko yan, Oo, sexy yan, At madalas ding makita sa mga sabungan noon. Maganda umaga, Pilipinas! Isabong pa more. Handa na mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakaling palusungin sila sa Taal Lake para naman hanapin ang sinasabing 34 na nawawalang mga sabungero. Ayon kay Coast Guard spokesperson Captain Noemi Girao Kayabyab, hinihintay na lamang nila ang direktiba mula sa Department of Justice, ngunit sa ngayon, wala pa itong request at koordinasyon para simulan ang kanyang high-risk retrieval operation. Sa kabila nito, tiniyak ng opisyal ang kahandaan ng kanilang technical divers sa pagsulong sa lawa ng Taal. So, sa direktiba po ng ating komandante ay meron po tayo naka-standby. Isang diving team composed of 8 to 6 technical divers at isang team po ng Trimex divers na composed of 3 divers because intindihan po natin yung complexity po at yung challenge pagdating po sa Taal Lake. Labing 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, mga misis, sa may araw si Mr. Pagkagaling ng trabaho, abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Para doon sa mga hindi nanalo ng tablet, na smartphone at saka na smartwatches kagabi. Hindi katulad ni Manang Milky Rigonan, nakapag-uwi pa ng nanalo na.
Sa KBP Golden Dove Awards, nanalo pa ng telebisyon. Kita mo naman pagkasiswertehin, ano? Parang si Giselle Ricaport, nanalo na ng award, nanalo pa ng, ano na panalo na ni Giselle? Tablet. Bagaling. Maganda umaga, Pilipinas! Ito naman, ang yung chance manalo ng, magkano ngayon? 14,000? 14,000 pesos sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Hindi ho nagdadabog yan, hindi nanalo sa KBP Golden Dove Awards. Yan po ay isang item na nakikita sa bahay at sa mga hotel at ginagamit nga po kadalasan ng mga takusa, mga yokusa, tsaka ng mga nanay. Pagkatapos nilang maglaba gamit ang Sprite detergent. Ayan, binibihisan po yan. Okay? Sa dami ba naman ang clue na binigay natin, hindi nyo pa makukuha. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtetext sa empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Uy, Senator Tolits, tumama ka. Tumama si Senator Tolits. Alam niyong sagot kung ano yung... bakit? Naglalaro ba ka ba, Senator Tolits? Tama sagot niya. Maganda umaga, Pilipinas! Formal nang inilipat naman ng SM Prime Holdings Incorporated sa Retail Aggregation Program ang dalawang paaralan nito sa yung pong National University at Asia Pacific College. Sa ilalim ito ng kasunduang nilagdaan ng SM Prime, National University, APC at ng supplier nitong Advent Power. Lain ang hakbang na mapababa ang gastusin ng dalawang paaralan sa kuryente at magkaroon ng higit na kontrol sa kanilang electricity supply. Sa ilalim ng kasunduan, kabuang 967 kilowatts ng kinakailangan ng SM Prime para sa mga pasilidad ng NU at APC. Kasi may tatlong gusali po ang National University dito po sa Maynila. Nitong Marso, lumipat din sa ilalim ng Retail Aggregation Program ang Philippine Cultural College o PCC para sa supply ng kanilang kuryente sa kanilang 5 pasilidad sa Quezon City, Maynila at Caloocan. Maganda umaga, Pilipinas! Apat naman ang sugatan sa sunog na sumiklam sa isang residential area sa Barangay 773, San Andres Bukid, Maynila. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, nasa 17 kabahayan ang nilamin ng apoy na nakaapekto sa 38 pamilya ng sunog na tumagal na 1 oras at umabot din ang ikatlong alarma. Kabilang sa sugatan si Daniel Coronel, nagtamo ito ng first degree burn, si Merl Peralta, 20 anyos lamang, Jersey Lladeres, 18, Gabrieli Peralta, 79, nahirapan naman itong huminga. Nagsimula ang sunog pasado alas 3 ng hapon sa 2-story residential property sa Dagunoy Corner, Nickel Street. Napula ang apoy bandang alas 4 ng hapon. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhin ng sunog at kung magkano ang kabuang halaga ng pinsala. Maganda umaga, Pilipinas! Arestado ang 11 taxi driver sa Ninoy Aquino International Airport sa sobrang paniningil ng pamasahe sa kanilang mga pasahero. Wala kayong kadala-dala. Sa video footage na pinakita ng Philippine National Police Aviation Security Group, nakuna ng video ang isa sa 11 taxi driver na nangungontrata sa halip na gamitin ng metro. Ayon kay Police Brigadier General Jason Capoy, ang ABSEC Group Director, oras na mapatunayang nanaga ng presyo ang nahuling tsuper, posible silang matanggalan ng temporary operators permit mula sa Land Transportation Office. Sa investigasyon, may mga taxi driver daw kasing naniningil ng 1,200 mula lamang Terminal 3 patungong Terminal 1. Iniimbestigahan din ang posibleng kasabwat ng mga taxi driver sa paliparan. Dahil dito nanganganib matanggalan ng kanilang permit mula sa LTO ang mga pasaway na taxi driver. Maganda umaga, Pilipinas!
Naitala naman sa EDSA pinakamaraming aksidenteng nangyari sa buong Metro Manila noong 2024. Sa datos ng MMDA, umabot ng 8,873 na insidente ang naitala sa EDSA. Sumusunod ang C5 Road na may 8,675 accidents at ang Commonwealth Avenue na meron namang 5,091. Mahigit sa 2,800 naman ang naitala sa Quezon Avenue, 1,659 sa Rojas Boulevard, 1,358 sa Marcos Highway at 660 sa Rizal Road 10. Mantakin nyo yan. Madaling araw lang, mabilis ang takbo dyan Nagkaka-aksidente pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kukonsultahin ang Department of Transportation ang economic managers ng Marcos Administration sa hirit na pisong taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, kailangang matimbang na mabuti ang malakas na kahilingang itaas ang singil pasahe kasunod naman ng natupad na mga o naganap na mga oil price hike. Binigyan din ni Secretary Dizon, kailangan ding isaalang-alang at protektahan ang kapakanan ng mga commuter sa nasyang papasa naman ng anumang fare hike. Ito ang dahilan anya kung kaya't kinakailangang ikonsulta ang fare hike sa economic team para magkaroon ng tamang gabay sa anumang desisyon. Una nang inihirit ng transport group na dapat itaas ang singil pasahe kasunod ng serye ng oil price hike na pinalala ng digmaan ng Israel at Iran. Magandang umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mami, sa Laundry Day today ha, kunot-no ka ba kapag makampit, madakit at malupit ang mancha? All you need is Pride. So matihirapan pang self. Kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggal ang matitinding mancha based on tensa chocolate, mud, and sebum non cotton. Gawa po ito ng ACS. 23 makalipas ang alas 4, showbiz muna tayo. Alam ba ninyo si Daniel Padilla? Malaki nga ba ang mga ipinagbago matapos ang kanilang hiwalayan ni Catherine? Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Congratulations, Kuya Angel! Marami ang nakakapansin kay Daniel Padilla mula nang sila ay magkahiwalay ni Catherine Bernardo ay malaki ang pinagbago ng naturang aktor. Hindi na raw ito mahilig pang makipangaglambutsingan sa ibang babae. O, maniwala naman kaya. Pero sa totoo lang daw, naging behave daw itong si Daniel Padilla mula nang makipagkalas sa kanya ang dating kasintahan na si Catherine Bernardo. Actually daw, sabi ng ating kachika, gusto na nga raw simulan nitong si Daniel Padilla ang magiging project nila ni Catherine Bernardo. Hindi para makipagbalikan, kung hindi para muling maging masaya silang dalawa, kung hindi man matatanggap bilang bagong jowa, ay maging magkaibigan man lang daw. Sa totoo lang, Kuya Angel, hinangaan, pinalakpakan itong si Daniel Padilla matapos na ipakita niya ang kanyang kahusayan sa acting sa series na Incognito. Siya ang namumukod tanging aktor na ipinakita ang kakayahan sa pag-arte ng hindi OA. Malaki na talagang ipinagbago nitong si Daniel. Mapa-love life, mapa-acting, mapa-career, nag-matured na ang naturang binata. Yan ang ating DZRH Showbizatas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Ayan, hindi na daw nakikipaglambutsingan si Daniel sa ibang mga chiching. Baka boylet. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi, si Morley baka naman boylet ang kanyang ano. Ba't binibigyan na ibang kahulugan? Kamali lang yung tao. Parang, magbaon na lang kayo ng family alcohol, ha? May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Aba, yan po yung mabangong
isopropyl alcohol gamit ng lahat ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family Ramic Alcohol para DCR Chibuk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Ramic Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ninakaw ng mga kawatan ang kamera ng Metropolitan Manila Development Authority na ginagamit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang krimen ay nangyari sa Guadalupe Footbridge sa Makati City kung saan nakunan pa ng CCTV ang mga suspect habang ninanakaw ang kable noong June 20. Ayon kay MMDA Chairman Romando Ates, matay sa kanilang nakuhang footage, 5 minor de edad ang sangkot sa pagtatanggal ng kable. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga ahensya ang naturang pagnanakaw. Ay, naku, mga batang to. Oh. Pero wag niyong tatangkaing magnakaw ng mga device na ginagamit po ng Pag-asa at P-Box. Hindi nyo rin maibibenta yan dahil mere possession constitute a crime. Meron po tayong special law tungkol dyan at ang multa sa mahuhuling nag-iingat. Kaya yan, binili lamang nila o kaya naibigay sa kanila, pinatago sa kanila. Mere possession, ang multa po ay hindi bababa sa 1,000,000 piso. Maganda umaga, Pilipinas! 50 pesos na sahod ng mga manggagawa sa BARM. Aba, nilagdaan na. Detalye ng balita mula kay June Di Makutang, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Formal lang nilagdaan ng Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board ang Minimum Wage Order number BARM 04 na may mandato ng dagdag 50 pesos para sa arawang sahod ng mga nasa private sector workers sa BARM region. Lumagda sina punong ministro ng BARM Abdul Rauf Makakwa at Minister of Labor and Employment BARM Minister Muslimin Gisema sa signing ceremony sa Mole Regional Office sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Kasama rin sa lumagda si MTIT Minister Abu Amri Tadik at mga representatives mula sa labor sector. Ayon kay Chief Minister Makakwa, naniniwala siyang hindi tunay ang kapayapaan kung walang dignidad o disenteng kita sa trabaho ang lahat ng Bangsamoro. Sa ilalim ng moral governance, sisiguraduhin naman ng Government of the Day ng BARM na maramdaman ng bawat manggagawa ang bunga ng kapayapaan. Ganun din inihayag ni Mole Minister Muslimin Gisema na ito rin ang kahalagahan ng bunga ng peace process. Sa Cotabato City, ang minimum wage para sa non-agricultural workers ay tumaas mula sa 361 pesos na ngayon ay naging 411 pesos na, habang ang mga workers naman sa agricultural sector, yung mga nasa plantation at non-plantation mula sa 336 pesos, ngayon ay nasa 386 na. Habang sa dalawang probinsya ng Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi mula sa 336, ngayon ay nasa 386 pesos na para sa non-agricultural workers, habang sa agricultural workers naman mula sa 326 ngayon ay nasa 376 pesos na. Sa SJE naman mula sa 341 pesos arawan ngayon ay nasa 391 pesos na para sa non-agricultural workers, habang ang agricultural and retail sectors naman mula sa 316 pesos umakyat na ito sa 366 pesos. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Sukran. Nanawagan naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga miyembro ng paparating na 20th Congress na suportahan ang mga pangunahing agenda ng Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang bagong Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa fellowship dinner na ginanap sa Imelda Hall, Aguado Residence ng Malacanang, binigyan din ni Speaker Romualdez ang kahalagahan ng pagkakaisa, maagang paghahanda at buong suporta sa agenda na nakatuon sa reforma ng administrasyon. Pinagtibay rin ang pinuno ng Kamara ang kanyang paninindigan para sa inklusibo, produktibo at umaaksyong 20th Congress na nakabatay sa agenda ng bagong Pilipinas ng Pangulong BBM. And this again is the mandate of our President Ferdinand R. Marcos Jr. to make sure that the 20th Congress is very, very much in sync with the administration's policies, his Philippine Development Plan, his fiscal
medium-term framework for the economy and the vision for the Bagong Pilipinas. Pinangunahan din ni Speaker Romualdez kasama ang Center for Policy Executive Development ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance ang pagsisimula ng Executive Course on Legislation para sa mga bagong mambabatas. Ang fellowship dinner ay nagsilbing pagtatapos ng 3 araw na orientasyon para sa mga bagong miyembro ng Kongreso at naging pagkakataon upang mapalakas ang samahan ng mga bagong halal at muling nahalal na mga mambabatas. Walang malinaw na seryosong kalaban sa speakership race ng Kamara de Representantes sa 20th Congress. Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa suportado umano ng 287 mula sa 370 na mga miyembro ng paparating na Kongreso. Ayon kay Congressman Ernesto Ernix Dionisio Jr., meron ng malinaw na numero ang speaker kaya't parang malabo na. Ayon po ito kay House Assistant Majority Leader Congressman Dionisio. Ayon kay Dionisio, nasa 287 na ang nagpahayag ng suporta at nasa 283 ang pisikal na pumirma sa manifesto. Kinumpirma rin ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative C. Alonto Adjong na 283 na mga mababatas ang lumagda sa manifesto ng suporta para kay Speaker Romualdez. Mula sa kabuuang 287 na nagpahayag ng kanilang suporta, nagpapakita ng matatag na hawak na mababatas mula sa Leyte ang pamunuan ng Kamara habang papalapit naman ang bagong sesyon. Lalo pang tumatag ang suporta ng kay Speaker Romualdez bago ang State of the Nation Address kung saan opisyal na gaganapin ang eleksyon para sa pagka-speaker. Nang tanongin ukol sa naging pahayag ni Deputy Speaker Duke Frasco na susuportahan niya si incoming Congressman Albi Benitez o dili kaya si Congressman Toby Chanco sa pagka-speaker, binigyan din ni Adjong ang voluntaryo at demokratikong proseso sa pagpili ng liderato. Dalawang lider ng Kamara ang bumatikos naman kay Vice President Sara Duterte dahil sa paggamit nito ng salitang bobo bilang tugon sa mga tanong tungkol sa madalas nitong pagbiyahe sa ibang bansa. Ayon kina House Assistant Majority Leader at Manila 1st District Representative Ernesto Ernix Dionisio at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong, hindi nararapat sa isang lider ng bansa ang ganitong pananalita at sinisira nito ang pamantayan ng pagiging isang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Dionisio, I believe respect begets respect. Wala namang mararating ang mga name-calling o pagtatapon ng hindi magagandang salita sa kapwa natin. Iginit din ni Dionisio na inaasahang magiging huwara ng mga opisyal ng gobyerno lalong-lalo na sa mga kabataan. Binigyan din pa niya na ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang halimbawa ng isang leader na patuloy na nagpapakita ng hinahon sa kabila ng mga pagbatikos. When emotions are high, intelligence is low. Ito naman ang tugon ng Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na bobo ang administrasyon dahil sa mga puna sa kanyang mga personal trips. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon, masyadong emosyonal ang Vice Presidente at hindi na nito sinabi na gagawa siya ng official na function sa kanya o gumagawa siya ng kanyang mga official function sa kanyang mga biyahe. Pananagutan din anya ng Pangulo ang pagpapaliwanag sa taong bayan kung ano ang ginawa niya, sino-sino ang kanyang kasama at kung sarili ba niyang gastos ito. Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente, napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kino-question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her. Maganda umaga, Pilipinas! At muli, happy birthday kay Attorney Claire Castro, ang tagapagsalita po ng palasyo. Ayan na, si Auntie Claire. Okay, kayo dyan sa Malacanang ha.
Palagpasin nyo naman tong araw na to. Birthday ni Auntie Claire. Padala natin siya ng tangerine chocolate, ha? Ang tangerine chocolate po naman ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tatulong nga po ni Dr. Helen Tan yung pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. At ngayon po ay pinoprocess para maging tangerine chocolate. So, dalawa pong high value crops sa kanilang pinoproduce. Kakao at nyug o kopra. Ang tangerine chocolate po ay available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na pwede natin pagbilian. Available yan sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin, tangkilikin natin. Big time shabu pusher na sa kote naman. Aba, may nasamsam pa sa kanya nagkakahalaga ng 416,000 pesos na halaga ng shabu. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayang buntag usab ko yang Angel, timbog ang isang big time na tulak ng shabu sa ikinasang bypass operation ng Regional Special Enforcement Team ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11, katuwang ang National Bureau of Investigation, Southeastern Mindanao Regional Office o NBI SEMRO sa Purok Silad, Barangay Mandog, Davao City. Alas 4:40 ng hapon, Hunyo 26, 2025. Kinilala ang suspect sa alias Johnny, 44 anyos at residente sa sabing lugar. Arestado siya matapos bintahan ng isang pakete sa hinihan ng shabu na nagkakahalaga ng 8,000 pesos ang isang undercover agent na nagpanggap na pusher buyer. Bukod sa inisyal na nabiling droga, na-recover din sa operasyon ang 6 na pakete sa hinihina ng shabu na may kabuuang timbang na tinatayang nasa 51 grams at may halagang aabot sa 408,000. Nakuha rin ang bypass mark money mula sa suspect. Inihanda na ang kasong kriminal laban sa suspect sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jun Soter. Ganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Sabi ng aking kaibigan kanina, napuyat ka kagabi, ano ha? Sabi ko, mag-aalas 11 na ako nakarating ng bahay dahil malakas din ang ulan kagabi, ano ha? Tapos magpuprograma ka ng alas 4? Oo, gising na ako ng alas 12:30. Sabi, lupit ah. Kulang ka ng tulog. Sabi ko, buti na lang may ultabayo. Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, kahit nakulang ka ng oras sa tulog, maganda pa rin ang gising mo kapag ikaw ay nag-uultabayo. Ano bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial. Hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, nilalabanan po niya ang mga toksin sa ating katawan dahil pinagaganit nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya nga kung bibiyahe ho kayo, advisable na mag-take na ho kayo ng 2 kapsula bago ho kayo matulog o bago ho ang inyong flight. Ayan, ha? Ang ilan lamang yan sa mga benepisyo ho ng ultabayo. Para po sa karagdagang impormasyon, magtatanong po kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin, 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero wag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At kung ngayon po kayo bibili online sa ultabayo.shop, i-check po ninyo yung QR code, i-click po ninyo yan, tapos gamitin po ninyo yung code na Kuya Angel to avail 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Binigyan din ni Senator Loren Legarda ang mahalagang papel ng Philippine Studies Program sa pagpapalakas ng ugnayang pandaigdig at pag-aangat ng boses ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Sa paglulunsad ng isang aklat hinggil sa Philippine Studies Program, ginit ni Senator Legarda na ang diplomasya ay hindi nagsisimula sa embahada kundi sa aklatan, silid-aralan at sa mga payak na anyo ng curiosity.
Bilang tagapagtaguyod ng kultura at edukasyon, ibinahagi ni Legarda na ito ay ang paniniwalang nagtulak sa kanya upang isulong ang diplomasya na gumagamit ng pagkukwento, ang cultural diplomacy. Sinabi rin ni Legarda na ang Pilipinas ay ang guest of honor sa Frankfurt Book Fair ngayong taon. Ang Pilipinas ay ang ikalawa pa lamang sa mga bansa sa Timog Silangang Asyang nabigyan ng parangal ng ganitong pagkilala. Itinatag ang Philippine Studies Program sa pakikipagtulungan ng School of Oriental and African Studies sa London noong pang 2017. Mula noon, lumawak ito bilang isang pandaigdigang inisyatiba sa 24 na universidad sa buong mundo, kung saan nailalathala ang pananaliksik sa mga paksang gaya ng potensyal na panggamot ng mga halamang Pilipino, migration dulot ng pagbabago ng klima at mga katutubong wika. Magandang umaga, Pilipinas! Ipinahayag naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanyang pakikiisa sa mga kapatid nating Muslim sa pagunita ng pagsisimula ng Islamic New Year Calendar. Kasabay ng kanyang pagkilala sa mahalagang papel sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Binigyan din ni Speaker Romualdez na ang mas malalim na kahulugan ng Amun Jahid na anya'y pagkakataon para sa mga sama-samang pagninilay at espiritual na panibagong paninindigan hindi lamang para sa mga kapatid nating Muslim kundi sa lahat ng mga Pilipino na nagnanais ng makatarungan at inklusibong lipunan. Bilang pinuno ng House of Representatives, muling ipinahayag ni Speaker Romualdez ang kanyang paninindigan na itaguyod ang pagkakapantay-pantay at inclusive o kasama ang lahat, lalong-lalo na ang mga kapatid nating Muslim. Sinabi po ni Speaker Romualdez na bilang pinakamataas na pinuno ng kapulungan, nananatili ang kanyang pangakong isusulong ang pagkakaisa at pagkakapantay-pantay ng lahat ng mga mamamayan. Kinikilala rin niya ang napakahalagang papel ng mga kapatid nating Muslim sa pagtataguyod ng kapayapaan at pag-unlad sa ating bansa. Tinapos ng Speaker ang kanyang mensahe sa pagbibigay ng mainit na pagpati para sa isang makabuluhan at mapayapang pagunita ng Amun Jadid. Dalawang most wanted naman sa Zambales, arestado sa magkasunod na operasyon. Total na balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Nasa kote ng kapulisan ng Subic at Castillejos Municipal Police Station ang top 2 at top 9 most wanted sa lalawigan ng Zambales sa magkakahiwalay na ikinasang operasyon. Naaresto sa Barangay del Pilar, Castillejos ang top 2 provincial most wanted na si alias Lolo Mokong matapos sa lakayin na pinagsanib na pwersa ng Castillejos Municipal Police Station, Subic Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit. Naharap siya sa 7 bilang ng kasong statutory rape. Samantala sa Barangay Mangan, Baca, Subic, naaresto naman si alias Batman. Top 9 provincial most wanted dahil sa mga kasong acts of lascivious business in relation to Republic Act 7610, attempted homicide at unjust vexation. Pinangunahan ang operasyon ni na Police Lieutenant Colonel John Luis Lu Jr. ng Subic Municipal Police Station at Police Major Abraham Atencio ng Castillejos Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Benjamin Ariola ng Zambales Provincial Police Office. Ayon kay Colonel Ariola, patunay ito ng masigasig na kampanya ng kapulisan para sa katarungan. Danny Comilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Oy, happy birthday din kay Congresswoman Rida Robes ng San Jose del Monte, Bulacan. Masayang sinalubong ni Senator Bongo ang mga student athletes mula sa National Academy of Sports na bumisita sa kanyang tanggapan sa Senado. Binati ni Go ang makabataang atleta sa kanilang tagumpay sa International Table Tennis Competition habang patuloy din ang kanilang pag-aaral. Very proud pang sinabi ng senador na panalo na may honors pa. Patungkol sa mga atletang pinagsabayan training at pag-aaral, sabay puri rin sa kanilang disiplina at sipag. Sinabi ni Senator Go na bilang chairperson ng Senate Committee on Sports and Youth, pangarap niyang magkaroon ng regional campuses sa Visayas at Mindanao ang nasabing paaralan upang mabigyan ng oportunidad ang lahat ng mga aspiring athletes sa buong bansa. Kabilang sa nag-courtesy call kay Senator Bongo at tumanggap ng parangal sa kanilang tagumpay sa international competitions, sina Kevin Kit Cruz, gold at silver medalist sa WTT San Francisco, gold sa WTT Dubai at US Open naman sa Las Vegas. Si Prince Maminta,
bronze sa US Open at WTT Youth Contender sa Palawan. Si Ral Jaden Tanghal, bronze naman ang nauwi nito sa under 15 mixed doubles at U15 boys singles. Christopher Ocampos, nanalo din ito ng parangal at Jacob Aldrich Quindo, nakadali naman ng bronze sa Asia Youth Games qualifier sa Bahrain. Congratulations! Maganda umaga, Pilipinas! 24 anyos na binatang mangingisda naligo sa dagat matapos makipag-inuman, nalunod. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuwasang Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng 24 anyos na binatang mangingisda na residente ng Sitio Barig, Barangay Arnedo, Bolinao matapos itong malunod. Sa ulat ni Bolinao ay si Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan. Halos 3:45 ng hapon dumating ang biktima sa kanilang bahay mula sa inuman at agad itong naghubad at naligo sa dagat na harapan lamang ng kanilang tahanan. Makalipas ang isang oras, lumabas ng bahay ang kanyang ama na 50 anyos na isa ring mangingisda upang ihanda sana ang kanyang bangka para pumalaot. Ngunit laking gulat niya nang makita ang anak na nakasubsob na sa dagat sa may lalim na 6 feet at agad niya itong sinagip at itinakbo sa Bolinao Community Hospital na idiniklarang dead on arrival ng attending physician na si Dr. Maris Quibral. Ito si Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, mahigit naman sa 1.2 million pesos na laga ng shabu na kumpiska ng PNP sa Region 8. Kaugnay ng pinaigting na anti-illegal drug operation sa Leyte at Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay ngaga. Mahigit 1.2 milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska ng Police Regional Office 8 sa Eastern Visayas sa isang linggong anti-illegal drug operation. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General G.R. Comigad. Ayon kay General Comigad, ang operasyon sinagawa simula Hunyo 19 hanggang Hunyo 25 sa taong kasalukuyan. 654 naman na individual ang kailang naaresto, 290 na mga police operation at 119 gramong shabu ang kanilang nakumpiska sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas! Ay magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos, ha? Ma'am Evan lang dyan po sa Las Vegas. Good morning. At sa iba pang mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga suki natin dyan sa Europa, sa Espanya, magandang umaga po sa inyo. Ganyan din sa mga suki natin dyan sa Taipei, Taiwan. At syempre, mga Pilipino dyan sa Hong Kong. Ohio gozaimasu sa mga Pilipino dyan po naman sa Japan. Hindi humingi ng suporta si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa 41 miyembro ng paparating na 20th Congress upang mapanatili bilang leader ng Kamara. Hindi rin ito nagpahayag ng anumang impormasyon tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nakikipagkita si Speaker Romualdez sa mga bagong halal at ilang re-elected na mga miyembro ng Kamara sa isang fellowship dinner sa Malacanang. Nagsilbi itong pagtatapos ng 3 araw na orientation seminar para naman sa mga papasok na mga mababatas. Ayon kay Assistant Majority Leader at Manila Representative Ernix Dionisio at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Jong, ang chairman ng House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation, binigyan din ni Speaker Romualdez na mahalaga naman ang gabay at suporta ng mga magiging miyembro ng susunod na Kongreso. Kapwa nanalo sina Dionisio at Yong sa kanilang mga distrito, kaya sila ay naging bahagi rin ng 20th Congress na magbubukas sa July 28. Araw din ang taunang State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa harap ng joint session ng Kamara at ng Senado. Nagbabala ang mga leader ng Kamara na hindi maaaring basta na lamang ibasura ng Senate Impeachment Court ang impeachment case laban kay BP Inday Sara dahil ito ay hindi tugma sa isinasaad ng konstitusyon. Binigyan din ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Jong at Congressman Ernix Dionisio
na ang verified complaint ni inihain laban kay Duterte ay naglalaman ng mga seryosong paratang na malalaman lamang kung totoo o hindi sa isasagawang paglilitis. Sinabi ng mga mababatas na may konstitusyonal na tungkulin ng mga senador na ituloy ang paglilitis at mula pa ito ng magdesisyon at mula rito ay magdidesisyon sila kung guilty o hindi guilty ang nasasakdal. Malakas ang naging reaksyon ni Adjong nang tanungin tungkol sa posibilidad na ibabasura ng Senado ang articles of impeachment ng walang paglilitis. Binatikos din ang leader ng Kamara, si Vice President Sara Duterte, kaugnay ng pahayag nito na binayaran lamang ang mga mababatas na lumagda sa impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Sa panayam ng isang Russian television, sinabi ni BP Inday na ang mga lumagda sa reklamo ay hindi binasa ang complaint at basta na lamang pinirmahan dahil nabayaran. Paring sinabi ni House Assistant Majority Leader Ernesto Ernix Dionisio na walang katotohanan ang naturang paratang. Ang sabi niya, I strongly denounce the statement na binayaran ang mga mambabatas. Ang mga salitang ganyan daw ay paglikas o pag-iwas lamang sa totoong issue. Sinabi ni Dionisio na layunin lamang ng pahayag ni BP Inday na ilihis ang atensyon mula sa mga seryosong tanong na inilahad laban sa complainant. Kinundi na naman ni Lanao del Sur Representative si Alonto Adjong ang pahayag ni VP Inday Sara na politically motivated ang impeachment case laban sa kanya dahil siya daw ay frontrunner sa 2028 presidential race. Ayon kay Adjong, ang pahayag ni VP Inday ay distraction from the real issues of accountability. Sinabi pa ni Congressman Adjong, hindi lisensya ang pagiging frontrunner para gumawa ng krimen o lumubog sa konstitusyon. Naunang sinabi ni BP Inday na may mga mababatas na sumanggap ng pera para suportahan ang impeachment complaint laban sa kanya. Formal nang nanumpa sa pagkasenador si Camille Villar. Ginanap ang kanyang oath-taking sa kanilang family residence sa Las Piñas sa pangunguna ng kanyang inang si Senator Cynthia. Present din sa naturang intimate ceremony ang ama ni Camille na si dating Senate President at dating Speaker Manny Villar, gayon din ang kanyang asawa at mga anak. Dito muling iginiit ni Camille ang kanyang commitment na pagsilbihan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagtutulak ng mga makabuluhang panukala, partikular na ang para sa proteksyon ng mga bata at kababaihan. Tututukan din ng senadora ang proyektong magpapalago sa agrikultura at infrastructure sa bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Pamilya naman ng 18 anyos na dalagang pinatay sa bayan ng Tubugan, Iloilo, umapila sa mga vlogger at content creator na tigilan ang paggamit ng content gamit ang kaso ng biktima. Detalye ng balita mula kay Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Jocelyn, may aga. Umapila ang pamilya na 18 taong gulang na si alias Candy sa mga vloggers at content creators na tigilan na ang paggawa ng content gamit ang kaso ng biktima. Ginawa ni Rene, ama ni Candy, ang apila na makita niya sa social media na ginagawang memes o katatawanan ang litrato ng kanyang anak para makakuha ng maraming views. Ayon kay Rene, lalo lang nakadagdag sa sakit na dinadala ng pamilya ang hindi pagrespeto ng mga vloggers at content creators sa pinatay na dalaga. Hunyo 17 ng hapon na matampo ang patay at walang suot na underwear si Candy sa kanyang kwarto. Base sa autopsy result, multiple traumatic injuries sa ulo ang kinamatay ng dalaga at kumpirmado na ginahasa siya. Inamin naman ng suspect na si Aljun Halbuna na pinatay niya ang biktima pero itinanggi na hinalay niya ang dalaga. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn. Damo nga sa salamat, halong dra. 1.6 million pesos na laga ng marijuana, winasak naman ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga. Detalye ng balita mula kay RH41, Romy Gonzalez, na imbang debigat Romy. Winasak ng mga operatiba ng PIDEA Cordillera at PNP ang abot sa 9.6 million pesos talaga ng tanim na marijuana sa ikinasang 2 araw na anti-drug operations sa Barangay Lukong, Tinglayan, Kalinga. Ayon kay PIDEA Cordillera Regional Director Derek Arnold Carrion, nagpatupad ng marijuana identification operation ng mga operating troops sa 3,000 metro kwadradong plantasyon ng marijuana na nag-resulta sa pagkakabunot ng 30,000 fully grown marijuana plants at pagkakadiskubre ng abot sa 30 kilo na tuyong dahon at tangkay ng marijuana.
sinunog ng mga otoridad lahat ng mga nadiskubring kontrabando sa mismong lugar ng operasyon. Wala namang iniulat na nahuling marijuana cultivator sa naturang anti-drug operation. Ito sa RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Justin Aguina. 5 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Matataas na uri ng armas at mga medical supplies ng NPA sa Northern Samar nasabat ng tropa ng PNP sa isang combat operation. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. May buntag ni mo, Jane. Nasabat ng tropa ng PNP dito sa lalawigan ng Northern Samar ang mga armas ay tinago ng New People's Army matapos ang isang combat operation ng tropa na naganap sa Barangay Veriato sa Distrito Northern Samar. Nasabat na nasabing mga armas ang personnel mula sa 804 at 803 Maneuver Company ng Regional Mobile 1st Battalion sa panguna ni Police Captain Mark Mon Amistuso at Police Lieutenant Jorim Catolia. Ayon sa report ng PNP Region 8, nasabat ng tropang iba't ibang uri ng armas na itinago na pinagdududang miyembro ng Communist Terrorist Group. Kabilang dito ang isang M1 carbine rifle, 13 rounds ng .30 carbine ammunition, isang M1 carbine magazine, isang granada, isang bolo, tactical knife at iba't ibang gamit ng nasabing mga miyembro ng New People's Army at kabilang din sa nasabat ang mga medical supplies. Ayon sa PNP, posibleng iniwan ito ng mga insurgents. Ang mga nasabat ay nasa kustodiya ngayon ng 804 Maneuver Company para sa safekeeping at nakatarang i-turn over sa PNP units para sa tamang disposisyon. Ang operasyon ay kaugnay naman sa kampanya laban insurgency ng PNP kung saan ang target ay mabuwag ang mga natitira pang miyembro ng Communist Terrorist Group sa lalawigan. Naniniwala naman ang PNP, ang mataas na opisyal ng PNP ng pagkakasabat ng mga armas ay malaking dagok sa New People's Army sa kanilang pwersa. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Pantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane. Maganda umaga, Pilipinas! Gano'n nga ba kalalim ang Taal Lake? Kasi nakikita ho natin dyan po sa ibabaw, crater lang po yan. Maliit na bahagi lamang po ng buong bulkan. Kasama na natin ngayon si PBOX Director Teresito Toto Bacolcol. Director Toto, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Gaano ba kalalim talaga ang Taal Lake? Yung Taal Lake on average based sa bathymetric survey natin ay maabot ng around 100 meters. 100 on average. 100 meters from above sea level? Yung lalim niya from yung surface, yung water yung tubig tapos pababa. Ganon siya kalalim 100 meters. Pero may yeah, in some areas abot ng 100 meters. Pero ang ginamit lang natin diyan yung barometric device, yung pang nagre-reflect ng ano ba to? Sound ba 'yon, Director? Yes, yes, that's right. Barometric survey. And ano 'yon? Average ba 'yan o kasama yung pinakamalalim na portion? Average. Average po 'yan. Yes, in some parts medyo mababaw, in other parts naman, mas malalim pa kaysa sa 100. Saan ang pinakamalalim na portion yan, Director? Well, ang pinakamalalim daw is yung malapit sa yung Makulod Park, yung sa southeast yata, yung pinakamalalim. Oo. Ang pinakamababaw doon sa may nasipit area? Most likely po, dyan po yung mababaw. Kasi namang problema nga sila, kaya humihirit na sila ng desilting dyan sa may nasipit Di ba? Kasi nga daw, pagka sumunod pang malalakas na pag-ulan, malamang magdulot na naman ito ng flooding sa mga paligid na mga coastal towns. Teka muna, when was the last time na nagkaroon ho tayo ng technical dive dyan po sa Taal Lake? Yung sa pagkakaalala ko, nagkaroon ng hindi kami nagda-drive. Pero yung nag-request kami ng fragment nung late 1990s kasi po yun nga, yung kasama namin nag-survey tapos sumabog yung bangka tapos nag-dive sila, marami silang kasama na tumalon tapos hindi na lumitaw yung isa ng kami kasama. So nagano kami ng fragment and then na-recover naman yung katawan ng aming kasama. Pero gaano kalalim lang yung napuntahan? Yun ang hindi masyadong malalim yun kasi aalis lang nila doon sa
start pa lang nila doon sa biglang sumabog yung bangka. So hindi pa sila masyado nakalayo sa dalampasigan, kumbaga. Ilang kilometro nga ang lawak ng Taal Lake, Director? Ilang kilometro? Ilang hektarya? I-check ko. Oo. Yeah, medyo malaki-laki din yan, pero again, I'll check. Oo. Pero again, yung nakikita natin na tip ng bulkan, kaya nga sinasabi nila, smallest volcano in the world. Hindi po siya smallest kung pag-uusapan natin, yung kanyang physical structure. Yung tip lang ho yung ating nakikita dyan. Di ba? And in fact, yung buong lake, caldera. Di ba? Yes, that's right. Yes, that's the Taal Caldera. Yun yung the last time na nagkaroon po ng eruption dyan is 5,000 years ago. Wow, ayan. Na major eruption ng ganun kalaki. Yes, yung calderagenic eruption. At saka bukod po sa Tawilis, meron na buhaya dyan? Walang buhaya dyan. Walang buhaya. Oo. Baka doon sa paligid may buhaya na hahalal pagka-eleksyon. Ayan, ibang klaseng buhaya yan. Ang meron dyan, ang kakaiba yung sea snake na nasa brackish water o freshwater sea snake, di ba? Yes. Yung ba yung kakaiba dyan? Oo. Ayan. Pero tumaas ang populasyon ng tumaas daw ang populasyon ng Tawilis after doon sa mga intervention na ginawa natin sa Taal Lake. Yes, again, bumabalik na naman yung industry ng Tawilis natin. Medyo again, supportahan yung mga fishermen natin diyan sa around Taal, yung nagano ng sa may caldera magdalagay mga fish pens. Oo. Tsaka Malipoto din daw tumaas na, ha? Ayan. So, yes. Pero posible posible pa rin dive-in. I-dive. Wala itong underwater crater, ha? Wala po. Pwede po yan. Pwede po i-dive yan. Yung crater is yung nasa loob mismo ng Taal Volcano Island. Ayun nakikita. Ilang crater ba meron dyan? Kasi yung nakikita natin sa mga larawan, hindi po yun ang main crater actually. Hindi ho yun yung active na crater, di ba, Director? Tama po kayo. Hindi po yung main active crater. Po yan yung binimpi ang malaki. Yun yung natin. Pero yung main crater natin is yung sa Taal Volcano Island mismo. Sa mismong island. Noong 2020. So yung question mo kanina na yung lawak. Gaano kalaki yung caldera, it's 25 by 30 kilometers. Wow! 25 by 30 kilometers yung lawak niya. Kaya, pero ang dami pa rin fish cages, Ayan. Nakikita. Pero within carrying capacity naman yan. Huwag hong mag-alala yung ating mga kababayan dahil meron pa rin rate of continuing mandamus. Yan pong Taal Lake para masiguro natin na sustainable yan. Ha? Director, thank you for joining. Teka, wala tayong balita. Ayoko na itanong sa inyo kasi sabi nyo, pagka nagtatanong ko sa inyo tungkol sa ibang mga bulkan, biglang nagkakaroon ng aksyon. Ganito naman po. Huwag po lang tanong yung wag na lang na. Baka biglang mag-alboroto na naman. Thank you, Director. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Maraming salamat. Si Dr. Toto Bacolcol, Director po ng PBOX. At muli, maraming salamat po sa ating mga scientists. Mula po sa ating mga researchers, na mula po dyan sa UP Diliman, UP Los Baños, at iba pang mga educational institution. Nakatuwang ho natin sa ating pong programa dito po sa DCRH na Radyo Henyo tuwing linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagkilala dahil wala namang magiging content yung aming programang Radyo Henyo kung hindi nyo kami tutulungan. And again, congratulations kay Dr. Roby Cristobal. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo ay naghahanap din ng magandang investment opportunity. Tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with 5% lamang down payment. Pwede pang gives, pwede pang hulugan. So with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nandyan po sa loob ng Severa Mabalacat, Severa Bacolod, Samira at Severa Prestige ang iba't ibang mga amenities gaya ng eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores at pati munisipyo. Napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone.
Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555 habang may natitira pang mga units. Ito pa rin ang pangarap, magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! 5:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kuya Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! 7 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, kasama na natin si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Dan, good morning! Good morning po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Nasaan pa rin natin ang patuloy na pag-iral ng habagat dito sa buong Visayas, Mindanao at western sections ng Central and Southern Luzon. Kaya ngayong araw, itong areas ng Metro Manila, Visayas, Mimaropa, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas, asahan natin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pakilat na dala ng southwest monsoon. Kaya maghanda pa rin tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa area ng Mindanao at rest of Luzon, asahan naman natin itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng thunderstorms. Kadalasan, pagsapit ng late afternoon to evening. Sa kalagayan naman natin karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir Angel? Maraming salamat, Dan. So ang weekend natin, magiging magandang weather condition, ha? Well, for Greater Metro Manila area, Sir Angel, no, asahan natin itong makulimlim na panahon. Kasi makulimlim lang? Opo, so dahil po ito sa patuloy na pag-iral ng habagat. So, sasamahan yan ng mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Bandang hapon o gabi? Yes po. Posibleng magpatuloy ng madaling araw. So, usually naman po, may mga breaks ng pag-ulan sa umaga. Pero clear ang skies ng bandang Mindanao? Opo, so sa Mindanao, umiiral pa rin yung habagat. Pero kung ikukumpara natin yung pag-ulan dito sa Luzon at Visayas, ay hindi po gaano maulan dito sa area ng Mindanao. So, asahan pa rin natin pagsapit ng hapon, pagsapit ng late afternoon ay magiging maulap itong area ng Mindanao. Pero ngayong umaga, asan po natin itong maaliwala sa panahon over the area. Ayan, Dan, maraming salamat din sa lahat ng ating mga kaibigan dyan, sa mga meteorologists natin, sa mga experts natin dyan, sa inyong patuloy na suporta doon sa ating programang Radyo Henyo tuwing linggo, ha? Nanalo kagabi ng Best Science and Technology Program sa KBP Golden Dump Awards. Thank you, Dan, ha? Thank you rin po sa Angel. And good morning. Maraming salamat. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ano man po ang lakad natin ngayong araw na ito, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Maya-maya pag-uusapan po natin ang meningitis at paano nga ba ito maiiwasan. Samantala, krisis sa edukasyon dapat nang tugunan ngayon para sa mga kabataan ayon kay Senator Loren Legarda. Detalye na balita mula kay Raymond at Paasarich 28. Raymond, good morning. Muling nanawagan si Senador Loren Legarda na magsagawa ng mga konkretong hakbang upang matugunan ang krisis sa edukasyon sa paglulunsad ng Wika Harian 2 na kapaproyekto ng National Commission for Culture and the Arts at the Knowledge Channel Foundation Incorporated. Sinabi ni Legarda na kailangang itaas ang antas ng kaalaman at karunungan sa pagbabasa ng mga bata. Ganon din ang pagkilala sa kanilang kultura bilang Pilipino. Ang Wika Harian 2 ay pagpapatuloy ng paglalabas ng mga innovative educational video series para matuto sa lengguaheng Filipino, kultura at magandang asal para sa mga bata, lalo na sa mga nasa grade 2.
Kabilang sa nais nitong tugunan ang pag-aaral ng Program for International Student Assessment o PISA noong 2022 na inilabas ng World Bank noong 2024 na 91% ng mga batang 10 taong gulang ay hindi marunong bumasa at umunawa ng isang maikling kwento. Git ni Legarda, hindi may pagkakailan na may krisis sa edukasyon, ngunit hindi maaring isuko ang kinabukasan ng mga kabataan. Sa ilalim ng Wika Harian 2 ay pinagsamang kwento ng ating kasaysayan at kultura para mahimok ang mga bata na mas madaling maintindihan at sila ay may alam, may dangal, may malasakit at may tapang na horap sa anumang hamon sa buhay. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Panukalang buwis sa remittance ng mga foreign workers sa Amerika. Maliit lamang daw ang magiging epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Pinawi ng Malacanang ang pangamba kaugnay ng inaasahang epekto sa ekonomiya sakaling maisabatas ang panukala sa Amerika na buwisan ang remittances ng mga foreign workers sa kanilang bansa. Sa press briefing, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na batay sa pag-aaral ng Department of Finance, hindi pa aabot sa 1% o 0.3% ang inaasahang epekto nito sa gross domestic product ng bansa. 20% lang din umano ng higit 4 na milyong OFW sa Estados Unidos ang maaapektuhan, partikular ang mga non-US citizens, kabilang ang mga green card holder at may working visa. Dagdag pa ng DOF, hindi sakop ng kabuang 41% ng remittance na natatanggap ng Pilipinas mula sa Amerika ay galing sa mga Pilipino doon dahil karamihan ay idinadaan sa mga bangko ang transaksyon. Sa kabila dito, batidaan niya ng gobyerno na maaaring malaki ang epekto nito para sa mga kababayang umaasa lang sa padala mula sa kanilang kaanak sa Amerika. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 90% ng remittance ng mga OFW sa Amerika ay ginagasto sa pagkain at kailangan sa bahay ng kanilang pamilya. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, baka kayo ho'y pabalik din ng Pilipinas, ha? Yung mga kababayan natin galing ho sa Estados Unidos, sa mga seafarers natin na pabalik ng Pilipinas, huwag na hong magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-0955-935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ng mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, pinagmamalaki niya na ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at saka ng DOST. Sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Dahil sa bawat pagbili natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Pero kung pagpapalakas ng ating immune system ang pag-uusapan, lalong-lalo na sa mga bagong, sa mga bumibiyahe abroad, ano ha? Halimbawa, biyahe ka, dadaan ka sa time zone. Naku, mapupuyat ka niyan, di ba? Kasi magbabagong oras. Oo. Ano ang ginawa ng isang Brian Posadas na kagagaling lamang po sa Africa? Pagdating dito, eto na. Fresh na fresh pa rin, sasabak sa interview. Galing ho siya sa kumperensya ng mga may meningitis. May mga may meningitis. Nag-aaral tungkol sa meningitis. Sir Brian, good morning. How are you today? Good morning, Kong Angel, at sa mga tagapakinig at tagapanood natin sa DCRH. Yes, so medyo nanibago ako. 6 na oras in time difference, pero ang biyahe 24 hours halos eh. Bakit? Saan kayo dumaan? Saan kayo dumaan? Ano kasi, Cape Town, South Africa. So sa dulong-dulo siya ng Africa. Oy. So via Dubai. Tapos papunta dito. So katabi na namin Atlantic. Oh, via Dubai. Hindi kayo ninervyos? Baka biglang habang lumilipad kayo, merong missile na dumadaan naman. Ano? Naka-monitor naman kami. So kung sakali. Kasi di ba nag-close sila ng airspace. So munti ka kami mag-via Johannesburg. Pero ano naman, safe naman. Nakabalik naman akong buo. Ayan. Pero nakaikot ka ng ng Cape Town. Maganda ron, ha? Oo, nakakita na ako ng mga rhinoceros, mga gano'n. Yung the big five nila. So wildlife, nag-safari kami. Ay, buhaya, wag ka nang lumayo. Marami dito.
Hindi na ako naghanap ng buhay doon. Sabi ko marami. Baka mamaya. Pero doon marami. Mga antelope, yung mga ganun. Baka mamaya bigla ka pang bigyan ng bigla ka pang bigyan ng ano tawag dito? Balota pagkatapos may naka-aaki. Doon nakalaya lang sila. Doon nga pwede nga siguro palayain na sila doon. Doon na lang sila. Teka muna. So 6 hours ang time difference tapos almost 24 hours ang kadadating mo. Ano ang sikreto ni Brian Posadas? Bakit fresh na fresh ang dating mo? Syempre naka-ultrabayat tayo. Pero ito. walang brain fog, wala namang jet lag. No? Talagang nag-adjust ka lang sa oras kasi magkaiba sa eroplano yung biyahe. Pero alam mo, ito kagabi awarding ng awards night ng KBP Golden Dove after 5 years kasi pagkatapos ng pandemic hindi na nagkaroon ng awarding ang KBP Golden Dove. So kagabi na nanumbalik so medyo late na rin kami natapos pero tingnan ninyo kung walang ultabayo malamang malamang lugbok ka na sa puyat at saka sa pagod pero parang si Sir Brian bumiyahe ng 24 hours alive na alive pa rin. What makes ultabayo help yung mga bumibiyahe? Well, basically, for those na nagta-travel, how it helps kasi 'di ba, deep nga yung sleep mo. So kahit konti, may mga times kasi na konti talaga yung sleep mo dahil nga sa time difference. Hindi nakaka-rest pa rin ng tama yung ulo mo, yung utak mo, no? So ibig sabihin, sharp ka pa rin kinabukasan, wala masyadong brain fog kasi properly rested siya. Again, marami kasi sa atin ang haba nga na oras ng tulog, hindi naman malalim yung tulog. So hindi rin napapahinga. So eto, minsan talagang gano'n naman talagang minsan kinakapos ka sa tulog, kulang sa tulog, lalo na sa biyahe, pero wala kang brain fog because nga nakaka-rest ng tama because of ultabayo. It's because of the activation of the plasmacytoid dendritic cell which releases interferons na nagtitrigger ng REM sleep na tinatawag natin. So kaya okay yung biyahe kahit nag-conference agad kami pagdating dun sa South Africa. Hindi naman ako lutang. Marami naman ako naintindihan na na-contribute. Ayan, okay. Ano yung komperensya tungkol sa meningitis? Bakit ganun pa rin ba ang problema ng mundo sa meningitis? Oo, Kong actually, yung organization namin, it's part of the Meningitis Research Foundation. And confederation siya of meningitis organizations globally. So, hindi lang doctors yung kasama doon, pati yung mga pasyente na nagkaroon ng meningitis. So, real stories ito ng patients with meningitis as well. And the family ng mga naiwan ng mga nagka-meningitis. So, kaya siya nagkaroon ng pagsasama-sama kasi talagang medyo iba yung effect ng meningitis sa tao kapag Marami kasing hindi na-detect. Yun yung problema sa atin. Madalas undetected siya kasi mabilis masyado ang ganap for meningitis. Once you have inflammation of your meninges, caused mostly by bacteria, pag nagkaroon ka ng bacterial meningitis, usually, the following day. One day lang yun Ganun? So possible yun na within 6 to 12 hours, pag nagkaroon ng bacterial meningitis, within 6 to 12 hours, pwedeng mag-comatose na kagad yan or diretso sa death yan within 24 hours. Kaya medyo alarming siya. So meron akong mga nakasama sa conference natin na naputol na yung kamay at paa because nagkaroon nga ng meningitis. Madalas, marami ako nakasama doon na nagkaroon na ng hearing problem and eye problem. Kasi once na nagkaroon ka ng inflammation sa meninges mo. Meninges kasi ito yung pia mater, dura mater, arachnoid mater. Ito yung protection ng brain mo. Dito rin karamihan dumadaan yung blood vessel up to your spinal cord. So pag nagkaroon ng inflammation yan, mahihirapan yung blood flow natin, magkakaroon ng damage talaga in your brain. So yun yung reason why ang daming participants din na mga dating nagkaroon ng meningitis na hindi na nakakarinig. Kung Angel, recently meron ding interview si Lani Misalucha, yung singer natin. Nagkaroon siya ng bacterial meningitis. I think ilang hours siyang nasa ICU din. Tapos nagtamaan yung hearing niya. Yun yung problema. Tapos sa Pilipinas, konti yung cases natin lumalabas dun sa mga datos natin, sa statistics. Lumalabas parang, I think, just to show you, noong 2019, mga 130 yung meningococcal cases na na-report. Noong 2020,
2020, 32 lang. Parang mababa kasi hindi siya nare-report. Kasi para ma-detect mo siya, no, kailangan mong i-check yung meninges. So may test na gagawin para makita kung nagkaroon siya ng meningitis. Hindi siya madalas nare-report. Yung parang nagugulat na lang biglang namatay, ganyan. Kasi mabilis siya 6 to 12 hours tapos within 24 hours. So si Lani pala is 18 days ata na nasa ICU. So yun, medyo delikado to, no? Kaya kailangan ma-prevent natin from this from happening. So it can strike anytime. Akala ko ang meningitis problema lang ng bata. Hindi pala. Hindi, kahit matanda. So anytime it can strike, kids especially, no, mataas yung cases sa kids natin. Bakit? Kasi hindi okay pa yung immune system nila, no? Hindi pa fully developed yung immune system. Mabilis magkaroon ng infection. Aside from kids natin, senior citizens, no, yung mga seniors natin, lagi naman sinasabi natin, seniors, immunocompromised individuals and people under high stress. Ang dami nito ngayon, no, na may high stress. So yan yung mga at risk for bacterial meningitis and meningitis in general. Saan nanggagaling yung bacteria na yun? Present lang siya sa paligid? Oo present siya sa paligid. Minsan talagang, hindi naman siya yung tipong nakakahawa, no? Pero usually present sa paligid. Yung kay Lani, I think parang they're looking at possibly sa food na nakain. So yun yung mga challenge natin dito. So medyo panganib kasi talaga siya. Food. So ano ito? Para siyang opportunistic bacteria, nasa paligid lang, pagka nakikita siya na mahina ang immunity mo, tira na kaagad. Ganon. Yes. Oo. Medyo marami kasi itong klase ng mga bacteria, no, na nagko-cause ng meningitis. Meningitis kasi is the inflammation of the meninges. Pero ang causative na bacteria nito, specifically, yung Haemophilus influenza, marami yan. Streptococcus pneumoniae, yung mga may pneumococcal, yung mga pneumonia, no, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, meron niyang ACWY tsaka B, no? Tsaka viral causes. So yung mga binanggit ko na bacteria, it's present, no? Yung Haemophilus influenza, yung pneumonia, yung meningitidis, it's present even in our country. Any of this can cause meningitis. And hindi lang masyado nadidetect dahil akala ko minsan, ganun kabilis ang kanyang pagkamatay, dahil na-stroke yan. Kasi brain ang di ba? So, cardiac arrest. Cardiac arrest. Biglang huminto na lang. Or minsan parang, alam mo naman sa mga baryo, no, lalo na sa mga probinsya, hindi na alam ano yung cause of death. Parang ganon. So, usually, ang pwedeng pananggalan, bukod sa pag-boost ng immunity natin, sanitation. We really have to sanitize and take care of your food. Yung food preparation. Hello? Food preparation, diba? Yes. Opo. Actually, kung Angel, meron bakuna, no? Meron naman mga bakuna dyan. In fairness sa Department of Health natin, kinover na nila yung HIB, yung Haemophilus influenza, covered din yung PCV, yung strep pneumoniae. Tapos, for some, yung MMR, measles, mumps, rubella, tsaka yung Japanese encephalitis, viral causes na meningitis, covered din yan, no? Part of the routine. Ang hindi lang natin kino-cover sa Philippines, sa meningitis B, no? And men B, na mataas din yung cause. So, kagaya na sinabi mo kanina, wash hands, don't share utensils or bottles, cover cuffs, cover yung pag nagka-cough or nag-i-sneeze tayo. So, mahalaga yung hygiene natin. But ang most important here, kasi minsan sinasawalang bahala natin yung lagnat, we need to know the signs. Wag basta mag-self-medicate, lalo na pagka halimbawa signs and symptoms tayo kung Angel. Mataas na fever, stiff neck, seizure, tapos light sensitivity, tapos nagkakaroon ng confusion or lethargy, or nagkakaroon ng confusion yung matatanda, padalhin nyo agad sa ospital. Kasi mabilis lang to mabilis lang yung hours nung pag-effect niya. No? Sa babies, minsan humihina na yung cry nila, ayaw mag-feed, no? Tapos bulging yung fontanelle, and then constant sleep or irritability, tulog ng tulog yung bata, tapos mataas yung lagnat, kailangan padala na agad natin sa ospital. Naku, napaka-importante niya kasi kung minsan pagkatahimik ng bata, tuwang-tuwa ka pa tahimik na yung di ba? Yung pala, maaaring yan ay isang symptom na ng isang sakit para doon sa bata. Epekto na ng meningitis. So basta pag nilalagnat na mataas ang bata, padala na. No? Baka pag nag-convulsion yan, hindi natin alam ano yung possible
possible na cause. Pigsa daw, yung halimbawa pabalik-balik na pigsa, may kinalaman ba yan? Wala. Ang pigsa hindi naman. Pero kasi ang pigsa is inflammation, no, in your skin cells, no. So kaya hindi siya mag-cause na meningitis, pero of course painful pa rin siya. But it's also a bacterial infection. Okay. So again, sa mga magulang natin, teka muna, ano naging conclusion doon sa komperensya sa meningitis? Well, it's more of an advocacy group. We need to really ensure na the public is aware, no, na merong mga ganitong cases at may support, no, kasi kung Angel ang pinakamahirap dito if halimbawa nagkaroon ng meningitis kapag nagkaroon ng disability. So kailangan nila talaga ng support, no? Okay. So yun yung sinasabi namin na kailangan again create the awareness. We have to push for vaccination. Maraming taong takot sa pagbabakuna, but there are a lot of people that can be saved, no, because of good vaccination and proper vaccination. So yan yung ina-espouse namin. So we're working on a plan kasama ng global roadmap to, no? We're aligning ourselves with the global roadmap of the World Health Organization against meningitis to defeat it by 2030, no? But it's really a tall order, but for us at the very least create awareness and get vaccination and boost your immune system. Yun talaga, immune booster talaga ang kinakailangan natin, ano, ha, para malabanan natin ang mga bakterya at mga virus sa ating kapaligiran. Sir Brian, again, thank you for joining us, ano, ha. Yung mga pagpupuyat, ayan, nakapagpapabawas po yan ng immunity. Kaya nga dapat kung kayo po kulang ng tulog, ay mag-ultabayo, ano, dahil isa sa mga pinakamainam na solusyon. Sir Brian, again, welcome home and thank you for joining us. Magandang umaga po. Thank you so much, Kong Angel. Si Brian Posadas mula po sa Theoxis Health Ventures. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin. Ay, Justice Max de Leon, kumusta na po kayo, ha? At saka kay Justice Siner Gito ng Sandigan Bayan. Justice Siner, yung pinangako kong t-shirt para kay sa daddy mong si Don Carmelo, nandito na po. Text mo lang sa akin kung paano ipapadala, ha? Mayor Senny Mendoza, Ambassador Harem Ping, Congador Plato, at kay Dr. Jessica D. Good morning po sa inyo, ha? Gusto niyo magkaroon ng ideal vision para nakikita ninyo clearly inyong paligid? Aba, kumonsulta kay Dr. Jessica D, ha? At syempre, magandang umaga po sa ating Midnight Singers dyan po sa Las Vegas, sa San Diego, California. Tita Lloyd, Tita Cora, Ma'am Linda, si Sir Art, si Boss Manny, at saka si The Debonair, Junior Bao of Cavite. Magandang umaga, Pilipinas! 29 na makalipas ang alas 5 na umaga. 32 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, teka nga pala, ha, baka kayo ho nadali na ho nitong si Christian Kalalang. Ito yung pagmumukha nitong scammer na ito, ha. Dami, ano? Mahigit 50 ang arrest warrant sa naghihintay sa mokong na ito, ano, ha. Marami nang dinali nito. Tapos pinabayaan na yung tatay niya na kasabwat niya. Pinabayaang makulong. Mukhang hindi nakasipot na naman doon sa kanilang hearing kahapon, ano, ha? Yan, yung pagbumukhang yan, ha? Pagka nakita ho ninyo, ipagbigay alam kagad ninyo sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya dahil marami pong warrants of arrest ang lokong yan, ha? Wanted po siya sa stapa, syndicated stapa, at iba pang uri ho ng panloloko, ha? Yan po yung si Christian Kalalang, ha? Samantala, nangunguna ang Indonesia sa listahan ng mga bansang pinakatamad maglakad ang mga residente. Bugaling, ho? So at least Indonesia, hindi tayo. Sa pag-aaral ng Stanford University, 3,531 lamang na steps o hakbang ang kadalasang nagagawa ng mga Indonesian kada araw. Sumusunod sa listahan ng mga tamad maglakad, Saudi Arabia, 3,807 steps. Pangatlo ang Malaysia, 3,963 steps. At alam ba ninyong pang-apat ang Pilipinas sa mga tamad maglakad? Paano naman, lapit-lapit ng kanto, sasakay pa ng tricycad, ayaw mainitan dahil mahal ang gluta.
Pangapat ang Pilipinas, on the average daw, meron tayong 4,008 steps lamang ang nagagawa sa isang araw. Kabilang sa mga tinukoy na dahilan ng mababang bilang ng mga hakbang o paglalakad ng mga residente ay ang sedentary lifestyle sa mga urban areas, akses sa mga sasakyan, kakulangan sa malalakarang mga infrastruktura at madalas na pagtutok sa screen gaya ng mobile phone at telebisyon. O nga, naglalakad na lang kung minsan, nagte-text pa. Akala mo bang napaka-importante talaga yung transaksyong hinahabol para bang matter of life and death at hindi na hinintay na makatigil muna sa isang tabi bago mag-text? Ayun, nauntog. Kaya ingat ho tayo, ha? Pasok din sa top 10 ng mga tamad maglakad: South Africa, Qatar, Brazil, India, Egypt at Greece. Alam po ninyo, dito ka maiinggit sa mga Hapon. Sa Japan, gaganahan ka talaga maglakad, ha? Unang-una, mahal ho ang pamasahe. Pangalawa, yung masisilungan, conducive yung lalakaran mo, ganda dun. Singapore, ganun din. Kaya hindi ka tatamaring maglakad eh. Dito sa Pilipinas, pag naglakad ka, pagka medyo minalas-malas ka, baka masagi ka pa eh. Maganda umaga, Pilipinas! Ito naman ang listahan ng may pinakamataas na average na sweldo sa isang araw. Ha? Ayan. Ang may pinakamataas namang sweldo sa isang araw ay ang... Teka, hindi ko mabasa eh. Dito tayo, ha? Hindi ko makita dyan sa sa screen natin eh. Dito na lang. Switzerland. Sa Switzerland naman, kahit na hindi nga daw magtrabaho dun binibigyan ka ng ayuda, napakayaman ng bansa. Alam ba ninyo na ang average monthly net pay sa Switzerland ay $6,562. Average yan, ha? Luxembourg, $5,691. Sa US, $4,371. Ha? Dollars to, US dollars, ha? Pang-apat ang Qatar, 4,053. Singapore, $4,000 mahigit. Sa Hong Kong din, 3,692. Kaya nga mas maraming mga Pinoy na teacher dito sa Pilipinas, punta doon, nagiging tutor, o kaya nagiging kasambahay, con-tutor. Sa Denmark din, mataas, 3,557. Australia, 3,491. Netherlands, 3,435. UAE, 3,378. Ganun, dollars yan, ha? Yung pinag-uusapan natin. So kung 3,300, pinakamababa to sa UAE for example, times 55, taas, taas. Magkano yun? 3,000 times 3,700, 300 times 55. 3,000, ang 1,000 is 5,000, 150 plus. Ha? Magkano? Hindi, 3,000, hindi 300. 3,000. May 170 pesos a month. Dito, sweldo na ni General yan eh. Sweldo lang yun. Salary lang yun. Di ba kasama doon yung sahod at saka yung sahod at saka yung sahod. Iba yung sweldo doon sa sahod eh. Tsaka allowance. Ayan. Tapos may kota pa. Maganda umaga, Pilipinas! Wag ka na. Mas matindi naman sa Congress. May sahod na, may kota pa, diba? May pida pa. Yan ha. Kahit na ikaw ay non-performer, basta ikaw ay kakampi, ayos lang. Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga, marami na pala ang gumagapang para sa kanya-kanyang manok for Office of the Ombudsman. Dahil by July 4, dapat ma-announce ang papalit sa matapang, matalino, straightforward, magaling, walang kinikilingang ombudsman na si Justice Sam Martires. Tanong, may tatapat ba sa kalibre ng isang Sam Martires? Hindi lang sa kalaman sa batas, kundi sa integridad at pagiging patas. Ombudsman Sam, good morning ha, kumusta ka na? Contenders number 1 and number 2. Ito yung mga maestrado daw na alam nilang wala ng chance maging Chief Justice. Next year daw kasi retiring na si Chief Justice Alex Gesmundo. Ayan ha. Meron na daw matunog na contender, top contender ha.
Kaya yung dalawa, feeling nila, teka, mas maganda pagka na-appoint tayo doon na may extend pa tayo ng 6 years. Ayan, ha? Contender number 3 naman is an Ilocano Pride. Mabango daw po ito sa mga kontraktor. Pero alam niyang budget siya kay Madam Lam. Maaga daw na itong nagtaas na ng white flag bago pa man masilip ang kanyang mga miracle deals at mga transaction. Ayan. Sino naman si contender number 4? Si contender number 4 is from a clan of war heroes. Ang tatay niya, ang kanyang kamag-anakan na kinikilalang bayani ay may ribulto. Ayan, ha? Nagkataon naman na itong si Mr. A pala, habi ng isang palace official na kabilang sa selection committee. Uy, ganun? Walang delikadesa? Selection committee ka, pagkatapos inonominate mo ang iyong husbanda? Sabi nga nila, charity must begin at home. But wait, may agreement pala. After 1 year daw pala, kasi ibibigay yung pwesto sa isang ex-mayor na natalo sa nakalipas na Grand Derby for senator. Natalo na sa pagkasenador, may 6 years namang nag-iintay sa kanya pag naupo siyang ombudsman. Iba talaga, ano ha? Pang-ilan bang pwesto nito nung nakaraang eleksyon? Malayo, ano? Hindi, pero nasa top 20 naman. Pasok siya sa top 24. Kaso 12 lang kukunin. Hindi siya pumasok. Contender number 5. Eto, is a young lady lawyer na ayon sa law firm na most qualified, most connected, at most dependable kung ang pag-uusapan naman ay pagsasampa ng kaso laban kay BP Inday. At 52 years old, siya daw ang most probable next ombudsman. Sabi nga ng mga alipores ni Dragon Lady. Ayan, ha? Ayon naman sa isang bading na kontraktor na madalas na nagde-name drop kay Papa Sandro, in the bag na daw talaga si LL. Ayan. So, congratulations, Ma'am Lisa. Maganda umaga, Pilipinas. Ines Veneracion na nalibog na daw. Nalilito sa kanyang relihiyon. Abay, bakit? Yan po ang alamin natin mga kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Ang aktres na si Ines Veneracion ang isa sa naniniwalang idaan lang sa taimtim na panalangin kapag meron kang kahilingan. Iyon pala ang ginagawa niya tuwing may hinihingi siyang projects. Pati sa mga personal niyang pangangailangan ay nagdarasal siya sa simbahan ng Pink Sisters o kaya ay nagsisimba siya sa Manawag. Si Jillian Eugenio daw ang nagturo sa kanya noong taong 2006 pa. Pero ang nakakaloka lang dito hindi naman pala isang Roman Catholic itong si Ines, kundi isa siyang born again Christian. Pero lagi nga raw siyang nagdarasal sa Pink Sisters dahil halos lahat daw na hinihiling niya ay ibinibigay. Kaya nalilito na raw siya ngayon kung patuloy ba siyang maging born again Christian o magiging Roman Catholic na siya. Heto pa karagdagang kwento ni Ines Veneracion. Since nalito ako, sabi ko na basta Lord, nakasayo ko. Basta diretso na lang ako sa'yo. Kahit na eto na. Iyan ang dagdag na pahayag ni Ines Veneracion. Ngayon ay patuloy pa rin daw siya sa pagdarasal sa Pink Sisters. Basta naniniwala siya na buo pa rin ang pananampalataya niya sa Panginoon kahit hindi pa rin niya masabing kung Katoliko na ba siya o born again Christian. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas. 43 makaliban sa alas 5 oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng madalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog, mas effective. Ano ha? Para po sa inyong kalaman, ang Ultabayo po ay nagtataglay ng Lactococcus lactis strain plasma. Ito po isang postbiotic. Ano ho? At dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan. Ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya't pinalalakas ang ating immunity. Itinataboy nito ang matoksin sa ating katawan, kaya't lalo nating napapalakas ang ating immune system. Nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog, panlaban sa puyat, pagod at stress. Ang Ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Southside Drug, HB1 Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag natin kalimutan
Ha? Ang Ultamayo po, bagamat ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, ito po hindi gamot sa anumang uri ng sakit. At kung ngayon pa ho kayo bibili sa online, sa Ultamayo Shop, i-click po niyo yung QR code, gamitin po niyo yung code na Kuya Angel, one word lang yung Kuya Angel para ma-avail po niyo ang 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! 44 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kay Edgel Parosa, RH52. Edgel, good morning. Good morning, Kuya Angel. Kasado nang makauwi ang panibagong batch ng repatriates mula sa gitnang silangan dahil sa sigalot sa Israel at Iran. Ibinalita ng Department of Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay na siya tumatayong officer in charge ngayon na higit 20 overseas Filipino workers ang nakatakdang bumalik sa bansa ngayong weekend. Palibang dito, may mga susunod na batch pa umano ng OFW repatriates, lalo higit 300 Pinoy na ang naghahayag ng kagustuhang mag-avail ng voluntary repatriation mula sa pamahalaan. Tiniyak ni Bay na may tulong na makukuha ang mga ito dahil ng unang batch na dumating nitong linggo lamang na ito. Kabilang dito ang tagyap na tig 75,000 pesos mula DMW at OWA at comprehensive assistance din mula sa iyong pang-ahensya ng gobyerno dahil ng PESTA, DTI at Department of Health. Nauna nang inamin ng DMW sa pamamagitan ng Secretary Hans Lewakdak, mayorya sa mga Pinoy workers sa Israel ang hirap pang umalis kahit may gulo dahil sa kanilang professional at emotional ties bilang mga care workers. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel. Kaya mahalaga talaga na well-established ang ating reintegration program. DSWD mamimigay ng 20 electric bus sa mga PWD. Mamimigay ng electric bus? Alamin natin na kay Bal Gonzalez, RH5 Bal. Kuya Angel, ito'y bahagi ng pagdiriwang ng ika-14 na anibersaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Kaya mamamahagi ang Department of Social Welfare and Development ng 20 mga electric buses sa mga kwalipikadong grupo ng mga persons with disabilities o PWDs. Ang mga bus na ito ay bahagi ng PWD Electric Transportation Service o PWD ETS project ng SLP. Ayon kay DSWD SLP Division Chief Marife De Leon, ang mga PWDs na miyembro ng mga asosasyon ay direktang responsable sa pagpapatakbo at pamamahala ng mga e-buses katuwang ang Global Electric Transport Philippines Incorporated. Ang mga asosasyon na makatatanggap ng mga e-buses ay binubuo ng 115 miyembro mula sa 10 local government units dito sa Metro Manila. Ang proyekto ay naglalayong bigyan ng mga PWDs ng oportunidad na magkaroon ng kabuhayan at magbigay ng accessible na transportasyon para sa kanilang mga kapwa PWDs. Isasagawa ang distribusyon ng 20 mga e-buses ngayong umaga sa Amorante Sports Complex dito sa Quezon City. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Hindi umano may tatago ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagiging pro-China kahit itanggi niya ito dahil talawas ito sa kanyang mga ginagawa. Ito ang pinahayag ni na House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union at Assistant Majority Leader J. Kong Ho ng Zambales, mga kinatawang direktang apektado ng panggigipit ng China sa West Philippine Sea matapos namang igiit ni BP Inday Sara na hindi siya panig sa anumang dayuhang bansa. Tinukoy ni Ortega ang paulit-ulit na pagtanggi ng Vice Presidente na kilalanin ang legal na tagumpay ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang kanyang pananahimik sa paglabag ng China bilang more than enough proof ng kanyang kinikilingan. Nagbabala naman si Kong Ho na ang patuloy na pag-iwas ni BP Inday sa malinaw na paninindigan ay nagpapalakas ng loob sa mga dayuhang umaangkin sa teritoryo at nakalilito din sa mga mamamayan. Ilang oil company kumasana ng hirit na diskwento ng DOE para sa tumataas na halaga ng petrolyo. Detalye ng balita mula sa KBP Golden Dove Awards as Best Field Reporter, RH15, Giselle Ricaport. Giselle, good morning. Good morning. Thank you, Kuyang Angel. Napapayag ng Department of Energy ang ilang kumpanya ng langis na magpatupad o magdagdag ng diskwento. Gayon din ang promo kasunod na mahigit 5 piso na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa DOE, batay sa kanilang napagpulungan, parehong makikinabang dyan ang mga pampubliko at pribadong sasakyan. Kabilang sa mga napao ng kagawaran ng petro na nag-aalok ng mula 50 sentimo kada litrong diskwento sa ilalim ng kanilang Super Driver Card Program.
Kasama rin ang Shell na may alok namang fuel discount sa parehong mga PUB, gayon din at mga TNBS. Ang tin fuel naman may piso kada litrong off sa diesel at 2 piso sa kada litro ng gasolina para sa mga PUB o PUJ driver at non-operator taxi driver sa pamamagitan ng Clean Fuel o ng Clean Fuel Pasada Card simula naman July 1. Meron ding promo yung Caltex para sa mga PUB sa ilalim ng kanilang Star Driver program. Sinabi ng DOE na tuloy-tuloy pa yung pagpupulong sa ibang mga kumpanya para madagdagan yung mga diskwento at mga promo sa fuel. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Giselle, congratulations again at baka gusto mo daw ibenta yung smartphone mo na nakuha. Joke. Hindi, napanalunan nga eh. Congratulations. Magpapakain daw si Giselle. Huwag kayong mag-alala. Next week na. Next week. Si Mayor muna mamaya. Ayan ha. Mayor Deo ha. Relax lang kayo. Easy ka lang dyan, Malu ha. Ang ngiti ni Malu eh. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa mga taga-Binangonan Rizal ha, tingnan po ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project dyan po sa Binangonan. Pero available din po yan sa ating pong mga kababayan naghahanap na magandang investment opportunity. Ano ho? Bay, saan ka naman nakakita na pagkagising mo, malamig na simoy ng hangin, magandang tanawin ang sasalubong sa iyo. Buhay yayamanin! Yan pong inaalok ng St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan Rizal. I-check po ninyo yung kanilang newest model ng townhouse, yung Bianca. 2-story yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Marami pong iba't ibang mga amenities na available dyan, pero yun nga po pinaka pang-attract nila dyan. Ha? Yung bang pagkagising mo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin ang sasalubong sa inyo. At kung ngayon pa kayo bibili, abay may chance pa ho kayong manalo ng brand new Honda Click. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang, ACS na ng umaga. Umaga, Pilipinas! ACS Balita, susunod na. At saka syempre ang 2x2 ha. Kuya Angel po siya ang halapalaman na sigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. At again, maraming salamat po sa ating mga suki sa linggo. Huwag niyong kalimutan ha, Radyo Henyo at makakasama natin si Dr. Ruby Cristobal. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Plato. Ang sabi niya po, leadership is not the power to command, but the courage to serve. Ganyan din po ang bawat himpilan ng radyo sa Pilipinas. Ang layunin po namin ay makapaglingkod. ACS na umaga.